Magsitayo pong lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Tayo po ngayon ay nasa Biyernes sa ikalawang linggo sa panahon ng Kwaresma. At sa atin pong pagsasama-sama sa banal na Eukaristiyang ito, muli tayong dinadala ni Jesus sa pagninilay hinggil sa pagbabalik loob. Nawa magkaroon tayo ng puso na handang sumunod, pusong nagpapakababa at pusong handang magbigay, lalo tigit sa mga nangangailangan. Kaya tamilin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan sa kadalisayang dulot ngayon ng kusang loob ng pagpapakasakit, pasapitin mo kami ng may wagas sa kalooban sa pagdiriwang ng dakilang Pasko ng Pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng mga kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose. Nasa Sikem ang mga kapatid ni Jose at doon inaalagaan ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel, "Gumaya ka at sumunod sa iyong mga kapatid." Sumunod si Jose at natagpuan ang mga kapatid sa Dotan. Malayo pa siya'y natanaw na niya ang mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, "Ayan na ang mapanaginipin. Patayin natin at ihulog sa balon at sabihin sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip." Narinig ito ni Ruben at binalak na iligtas si Jose.
Sabi niya, huwag nating patayin. Huwag nating siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin siya sa balon. Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinubdan nila ito at inuhulog nga sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Israelitang mula sa Galaad. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Juda sa kanyang mga kapatid, "Wala tayong mapapala kung papatayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y pagbili na lamang natin siya sa mga Ismaelita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo." At sila'y nagkasundo. Nang malapit na ang mga mangangalakal, iniahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose dinala ng mga Ismaelita sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila'y mayroong tagutom na ipinararating itong Panginoon, kung kaya nagdahop sila sa pagkain. Subalit ang Diyos sa unahan nila'y may sugong lalaki. Tulad ng alipin, ibininta nila ang batang si Jose. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Mga paan nito'y nagdanas ng hirap nang ito'y ipangaw. Pati liig niya'y pinapagkwintas ng kulyar na bakal. Hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin nitong Panginoon na siyang nangakong siya'y tutubusin. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinasangkapan niya'y isang hari, siyang nagpalaya. Pinalaya siya nitong haring ito na namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari, pinapamahala. Sa buong lupain, si Jose ginawa niyang katiwala. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Magsitayo po lahat. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayo na lamang kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas sa bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit, sinunggaba ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin. Ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin ang mapa sa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila. Inilabas sa ubasan at pinatay.
Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyan at paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Narinig ng mga punong saserdote at ng mga pariseyo ang mga talinhaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, sa lahat po ng mga pilgrims na naririto, ang ating po mga bisita, mga estudyante, muli po ay ang malugod naming pagtanggap sa inyo dito sa pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. At pagbati po sa bawat isa, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ebanghelyong napakinggan po natin para sa araw na ito, narinig natin ng talinhaga tungkol sa isang may-ari ng ubasan na ipinagkatiwala yung kanyang ubasan sa mga katiwala. Ngunit nang dumating ang panahon ng anihan, nagsugo siya ng mga alipin upang kunin ang bunga ng mga itinanim sa kanyang ubasan. Ngunit ang mga katiwala ay naging marahas. Binugbog ang isa, pinatay ang isa, binato naman yung kahulihan. Ngunit sa huli, ipinadala na ng may-ari ang kanyang sariling anak. Ngunit kahit yung sariling anak ng may-ari, pinatay nila. Mga minamahal kong kapatid, ang talinhagang ito'y paalala kung papaanong tinanggihan ng mga tao ang sugo ng Diyos. At sa bandang huli, kahit ang sariling anak ng Diyos ay tinanggihan ng mga tao. And this points directly to Jesus Christ. Ipinadalas si Jesus ng kanyang ama upang iligtas ang sanlibutan. But what happened? Jesus suffered. Jesus died. Itinakwil ng mga tao. Tingnan natin at pagnilayan ang talinhagang ito. Unang bagay, yung ubasan, sumisimbolo sa mga kaloob ng Diyos. Ang talinhaga ng ubasan ay sumasagisag sa lahat ng mga biyayang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Buhay, pamilya, talent, pananampalataya, they are all gifts from God. At maging ang mundo, ang lahat ng ating nakikita, lahat ng ating tinatamasa, yan ay regalo at kusang loob na ibinigay ng Diyos. Tayo hindi tunay na may-ari nito. Tulad ng narinig sa Ebanghelyo, tayo'y mga katiwala lamang ng lahat ng mga kaloob ng Diyos. Kaya nga sa panahong ito ng Kwaresma, tinatanong tayo ng Diyos, ano ang ginagawa natin sa mga biyayang ipinagkatiwala lang niya sa atin? Nagbubunga ba ito ng kabutihan? O ginagamit natin ito para sa ating sariling interes? Kaya muli, mga minamahal kong kapatid, ngayong araw na ito, makita nawa natin at mabuksan ang ating mga mata. Ang lahat ay biyaya at regalo ng Diyos. Ipinagkatiwala lang sa atin. Ikalawa, nagbigay ng babala inggil sa isang pusong matigas. Ang mga katiwala o ang katiwala sa talinhaga ay naging sakim at naging makasarili. Dahil sa kanilang kasakiman, hindi na nila kinilala ang may-ari. No? Kaya nga kahit yung anak doong may-ari ng ubasan, pinatay din nila. At minsan ganoon din tayo. Kapag nasanay na tayo sa kasalanan,
Kapag nasanay na tayong gumawa ng mali, nagiging manhid na yung ating konsensya paulit-ulit. Kahit sinong ipadala, kahit anong mensahe, parang hindi na natin nakikita na ito pala'y sa Diyos. Ang Kwaresma ay panahon upang palambutin muli ang ating mga puso sa pamamagitan ng tatlong haligi ng panahong ito. Pananalangin, pag-aayuno, at pagkakawanggawa. Kahuli-hulihan, katlong bagay, ang anak na tinanggihan. Sa huli, ipinadala na ng ama ang kanyang anak. And this points to Jesus Christ. Ngunit siya'y tinanggihan. Siya'y pinatay. At alam natin ang talinhagang ito ay tumuturo sa nangyari sa kanya sa pagpapakasakit ng ating Panginoong Yesus at paglalakbay sa Kalbaryo. Ngunit ang magandang balita ay ito. Sa pagtanggi ng mga tao ay hindi naging wakas ng plano ng Diyos. Mula sa kamatayan ni Kristo ay dumating ang kaligtasan ng mundo. Kaya mga minamahal kong kapatid, ngayon pong Kwaresma, tanungin natin ang ating mga sarili. Tinatanggap ba natin si Kristo sa ating buhay? Nagbubunga ba yung ating pananampalataya ng pagmamahal, ng pagpapatawad, ng kabutihan? O tinatanggihan din ba natin siya sa pamamagitan ng ating mga kasalanan? Hinihingi ng Panginoon, hindi ang perpektong buhay, kundi ang isang pusong handang magbago. Nawa, sa panahong ito ng Kwaresma, matutunan nating ibalik sa Diyos ang bunga ng ubasan na ipinagkatiwala niya sa atin. Ang bunga ng kabutihan, ang bunga ng kabanalan, at ang bunga ng pagmamahal sa kapwa. At kapag dumating na ang Panginoon, matagpuan niya nawa tayo na tapat na mga katiwala ng mga biyayang sa Kanya nagmula. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo aming handog ang tinapay at alak na ito handog ng iyong bayang sumasama, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdahan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pangunahan mo nawa kami ng iyong kagandahang loob sa aming paghahain bilang iyong mga lingkod, upang sa matapat na pamumuhay kami maitaguyod sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ngayong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamyas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan. Ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong iginararangal. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang husang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, niniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Huli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Manatili po tayong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tandang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Si San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal tulad ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Mapasamin ang galing
Inihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang pigingin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagwapong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Sa dugo ni Jesucristo, ang lubos lahat ay napakabuti niyang tao bilang kordero na nagligtas sa buong mundo. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ang maraming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, marapatin mong tahakin namin at sapitin ang kaligtasang iyong ibinibigay sa amin. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay lang sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating Healing Bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, mga kapiyo, malugod namin kayong inaanyayahan sa isasagawang lakbay parokya sa darating na March 26, araw ng Huwebes. Tayo ay maglalakbay sa 7 simbahan sa Archdiocese of Lingayen, Dagupan, lalawigan ng Pangasinan. Ito ay nagkakahalaga ng 3,500 piso lamang. Para sa mga detalye at pagpapalista, makipag-ugnayan lamang sa ating opisina. Ang pagpapalista ay hanggang March 14 lamang. Halina't sama-sama tayong maglakbay habang nagninilay sa daan ng krus ni Jesus. Ikaapat, bahagi ng ating mga pangkwaresmang gawain, mayroon po tayong pagdarasal ng Istasyon ng Krus tuwing araw ng Biyernes sa 3 ng hapon. Ang mga aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ikalima, ipinagbibigay alam po sa lahat na ang tanggapan para sa ating mga pamisa at car blessing ay inilipat na sa ibabang palapag ng belfry. Ika-6, ngayong Sabado, ika-7 ng Marso ay unang Sabado ng buwan, mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen ng mga biyaya sa ganap na ika-5 ng umaga. Nasisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahan magdala ng kandilang may pansalo. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ika-8 ng umaga.
Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo, O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, miracle robs at healing bundle sa nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumudulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa lahat po ng mga nagnanais na mag-alay ng rosas, mga bulaklak sa harap ng imahe ni Santo Padre Pio, ito po ay ating isasagawa pagkatapos po ng final blessing. Sa lahat po na nagnanais na magkaroon ng pangalay na bulaklak, ito po ay matatagpuan natin sa extension wing ng ating pong simbahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Naway pagpalain po kayong lagi ng makapangyarihan at nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap at tandaan, ganyang pagmamahal
Magandang umaga po sa ating lahat, paanyaya. Tayo po'y sama-sama po sa panalangin. Tayo'y tumayo, gawin ang tanda ng krus sa ating mga labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Kung ngayon marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo lumapit sa ating Panginoon sa iaawitan, ating papurihan ang batong kublihan natin at kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan, kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo lumapit sa kanya ay sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso ay huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. 40 taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpandi sila daratal sa lupang pangangong aking inilaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kung Ngayon, ngayon ay marinig marinig mo mo ang ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo pong lahat sa awit. O Diyos ng mga bansa at nagbigay Bigay ng buhay, lahat ng kabutihan, ikaw ang pinagmulan. Ang pag-ibig mong wagas ay nababanaagan. Alitan sa bayan mo sa iyong loob ay laban. Umaasa po kami sa iyong patatawarin, dahil muling pinako ang Kristong mawain. Talos namin kulang pa pagsisikap na tupdin, na mahalin ang kapwa at sarili limutin. Turuan mo po kami na kapwa'y paglingkuran, ang tumulong ng tapat ng walang hinihintay. Pag-isahin mo kami sa isang kapatiran na walang kanya-kanya dahil sa angkan lamang. Tayo po ay magsiupo. Ang mapagkumbabang pusong tapat, Panginoon, di mo pababayaan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahan loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama ng buhat ng iluwal, makasalanan na nang ako'y isilang. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Sa galak at tuwa ako'y puspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon na limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Isang pusong tapat sa akin likhain, bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Ang galak na dulot na iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawing mong tapat.
Kung magkagayon na, aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos. Ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo na nais ang mga panghandog. Sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Siyon. Yaong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon ang handog na haing, dala sa dambana, turong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. ang mapagkumbabat pusong tapat Panginoon ay di mo pababayaan. Kahit sa iyong pagkagalit, Panginoon, habag mo'y makakamit. Panginoon, narinig ko ang lahat ng ulat tungkol sa iyo at ako'y nalipos ng paghanga sa iyong mga ginawa. Ulitin mo ang mga gawang ito sa panahong ito at magpakahayag kang muli ngayon. Ipadamo ang iyong awa kahit sa panahon ng pagkapuot. Ang Diyos ay nanggaling sa Terman at ang banal ay nagmula sa bundok ng Paran. Laganap sa kalangitan ng kanyang kadakilaan at nagsisikip sa sanlibutan ang pagpuri sa kanya. Darating siyang singliwanag ng kidlat, gumuguhit mula sa kanyang kamay, at doon natatago ang kanyang kapangyarihan. Lumabas ka para iligtas ang iyong bayan at ang haring pinahiran mo ng langis. Dumaan ka sa nakasakay sa iyong mga kabayo sa gitna ng karagatan. Ano pat tumaas ang malalakas na alon? Narinig ko ito at ang aking buong katawan ay nanginig, nangatal ang labi ko. Nang hina ang aking mga buto at naging mabuhay ang aking paghakbang, mapayapa akong hinihintayin ang takdang panahon at ang pagpaparusa ng Diyos sa umapi sa amin. Bagamat di namumunga ang punong igos at hindi rin namumunga ang puno ng ubas, kung ang pamumunga ng uliboy mabalam at walang anihin sa mga bukirin. Kahit mamatay ang mga tupa sa kulungan at daanan ng salot ang bakahan sa mga silungan, mananalig pa rin ako sa Panginoon. Ako'y magagalak dahil sa Diyos na ang aking kaligtasan. Ang Diyos na Panginoon ay aking lakas, tumatakbo akong simbilis ng usa at iniingatang ligtas kahit sa kabundukan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. kahit sa iyong pagkagalit, Panginoon, habag mo'y makakamit. Purihin ang Panginoon, O Jerusalem. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayo mga taga-Syon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo, bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Singkapal na damit, tupa yaong yelong pumapatak para itong alikabok na sa lupa'y lumalagpak. Mga yelong bubo, sinlaki ng munting bato. Lumalagpak na ang lamig, di matiit kahit sino. Ang yelo ay natutunaw sa isa lang niyang utos, umiihip yaong hangit, ang tubig ay umaagos. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntuning mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang Panginoon, O Jerusalem. Tayo po'y maupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami. At alang-alang sa kanya, sila ay aking parurusahan, dahil dito siya ay aking pararangalan.
kasama ng mga dakila, pagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Mula sa mga taong sa akin manlilinlang sa pamamagitan ng kasinungalingan. At mula sa bitag ng kaaway. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Tayo po ay tumayo sa papuring awit ni Zacarias. Kung ang inyong kabutihan ay hindi higit sa mga iskriba at mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, na ililigtas na tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng katastaasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang madaraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kung ang inyong kabutihan ay hindi higit sa mga eskrib at mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Pasalamatan natin si Kristo ang ating Panginoon na nagkaloob sa atin ng buhay sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Buong puso nating hilingin sa Kanya. Sa iyong kamatayan, iligtas mo kami. Guro at tagapagligtas, ipinakita mo sa amin ang iyong katapatan at ginawa mo kaming isang bagong sanilikha sa pamamagitan ng iyong pagpapakasakit, kamatayan at pagkabuhay. Itaguyod mo kami upang hindi muling mahulog sa kasalanan. Sa iyong kamatayan, iligtas mo kami. Tulungan mo kaming talikdan ang aming sarili sa araw na ito at huwag naming talikdan ang nangangailangan naming kapwa-tao. Sa iyong kamatayan, iligtas mo kami. Tanggapin nawa namin ang araw na ito ng pagpapakasakit bilang iyong pagpapala at maibalik ito sa iyo sa pamamagitan ng pagkakagawa. Sa iyong kamatayan, iligtas mo kami. Panginoon, ng aming mga puso'y mahilig sumuway. Turuan mo kami ng pagiging mapagbigay. Sa iyong kamatayan, iligtas mo kami. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Sa iyong kamatayan, iligtas mo kami. Ating pundasalin ng Ama namin.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na papapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at adyam mo kami sa lahat ng masama. Amang makapangyarihan, ang Kwaresmang aming ginugunita ay makatulong nawa upang mapanibago kami at maging handa sa pagdiriwang ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo na nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat.